Ito pala ang kwento ng buhay ng isa sa pinakamahusay na atleta sa Pilipinas na si Carlos Yulo. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng aking video at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Carlos Edriel Poquiz Yulo, na mas kilala sa buong mundo sa tawag na Kaloy, ay isang makasaysayang Pilipinong artistic gymnast na naging pambansang ikono matapos manalo ng 2 gintong medalya sa Olimpiko sa Paris 2024 Olympic Games. Mula sa kanyang simpleng simula sa pagkakandarapa at pagtatumbling sa isang pampublikong palaruan sa Maynila hanggang sa pagtayo sa tuktok ng podium ng Olimpiko, ang kwento ng buhay ni Yulo ay isang malalim na patunay ng katatagan, pagsasakripisyo, at ang walang katapusang lakas ng pambansang damdamin ng Pilipino. Ang batang mula sa kalsada ng Leverisa 2000 hanggang 2007. Ipinanganak si Carlos Yulo noong February 16, 2000, sa Malatay, Maynila, Pilipinas. Lumaki siya sa isang simpleng tahanan sa Leverisa Street, isang lungsod na pamayanan na puno ng mga tanawin at tunog ng kabisera. Ang kanyang ama na si Mark Andrew Yulo ay nagtrabaho bilang travel agent liaison, habang ang kanyang ina na si Angelica Yulo ay isang maybahay. Si Carlos ang pangalawa sa 4 na magkakapatid na lumaki kasama ang kanyang nakakatandang kapatid na babae na si Joriel at ang kanyang mga nakababatang kapatid na sina Eldro at Elaiza, na kalaunan ay sumunod din sa kanyang mga hakbang sa larangan ng gymnastics. Bilang isang napakalikot at napakasiglang bata, si Carlos ay walang tigil sa paggalaw. Ang kanyang likas na galing sa paglalaro ay unang natuklasan sa isang pampublikong palaruan sa kanilang kapitbahayan kung saan nagtatumbling at nagsisirkas siya para sa saya. Ang kanyang lolo sa ina na si Rodrigo Frisco ang nakapansin sa pambihirang balanse at kawalan ng takot ng bata. Dahil naisip niyang higit pa ito sa simpleng paglalaro ng bata, dinala ng kanyang lolo ang 7 taong gulang na si Carlos sa malapit na Rizal Memorial Sports Complex upang makakuha ng formal na pagsasanay sa pamamagitan ng Gymnastics Association of the Philippines, GAP. Lokal na prodihiyo at tagumpay sa palarong pambansa 2008 hanggang 2015. Ang pagpasok sa mundo ng gymnastics ay nangahulugan ng matinding disiplina para sa batang lalaki. Nag-aral si Carlos sa Aurora A. Quezon Elementary School sa Maynila habang pinagsasabay ang napakahirap na oras ng pagsasanay pagkatapos ng klase sa loob ng isang mainit na gym. Ang mga pagsubok sa pananalapi ay napakalaki, ang infrastruktura ng palakasan sa Pilipinas ay kulang na kulang sa pondo, na nangangahulugang madalas na nagsasanay si Carlos gamit ang mga lumang kagamitan. Bumagyo man ang hirap, hindi napigilan ang kanyang napakalaking talento. Pinamunuan ni Carlos ang palarong pambansa mula 2010 hanggang 2013, kung saan nakakuha siya ng napakaraming gintong medalya at naging all-around champion. Nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Adamson University para sa mataas na paaralan habang patuloy na nananalo sa mga regional na paligsahan sa gymnastics. Mabilis na naging malinaw sa mga opisyal ng gymnastics sa Pilipinas na nalampasan na ni Carlos ang antas ng lokal na kompetisyon at kailangan niya ng mga pasilidad na pambansa o pandaigdig upang maabot ang kanyang pinakamataas na potensyal. Ang mapanglo na landas sa Hapon 2016 hanggang 2021. Noong 2016 sa edad na 16 lamang, gumawa si Carlos ng isang desisyong nagpabago sa kanyang buhay. Sa tulong ng isang scholarship mula sa Japan Olympic Association at GAP, iniwan niya ang kanyang pamilya at lumipat sa Tokyo, Hapon, upang magsanay sa ilalim ng kilalang Japanese coach na si Munehiro Kugimiya. Ang transisyon ay napakahirap at masakit. Hindi marunong maghapon si Carlos, sobrang namimiss niya ang pagkaing Pilipino, at nakikipaglaban sa matinding kalungkutan at pagnanais na makauwi. Sa kabila ng pag-iisa, nasanay siya sa matinding kultura ng pagsasanay sa Hapon habang sabay na nag-aaral sa Taikyo University, kung saan siya nakapagtapos noong 2022. Ang mga sakripisyo ay nagbunga ng makasaysayang tagumpay. 2018,
Naging kauna-unahang Pilipino at lalaking timog silangang Asyano si Yulo na nanalo ng medalya sa World Artistic Gymnastics Championships, matapos makuha ang tanso sa floor exercise sa Doha. Nanalo siya ng kanyang unang World Championship gold medal sa floor exercise sa Stuttgart, Alemanya, na gumawa ng kasaysayan para sa Pilipinas. Taglay ang napakalaking pag-asa ng bansa, pumasok si Carlos sa Tokyo 2020 Olympics, na ginanap noong 2021, sa kasamaang palad, ang pressure at kaba ay naging labis para sa batang bituin. Nagkaroon siya ng isang nakatatakot na pagkahulog sa qualification round ng kanyang paboritong floor exercise, at bahagyang pumasok ngunit nagkamali sa vault kaya nagtapos siya sa ika-4 na pwesto. Pagtataksil ng puso, pagkabukod, at muling pagbangon 2022 hanggang 2023. Sa halip na sirain siya ng kabiguan sa Tokyo, naging inspirasyon ito para kay Carlos. Mabilis siyang bumangon sa 2021 World Championship sa Kitakyushu, kung saan nakakuha siya ng gold medal sa vault at silver medal sa parallel bars. Ngunit dumating ang mga pangunahing pagbabago sa kanyang emosyon at buhay noong huling bahagi ng 2023, matapos ang 7 taong matagumpay ngunit matinding pagsasama, gumawa si Carlos ng mahirap na personal na desisyon na makipaghiwalay ng landas sa kanyang coach na si Myunhiro Kogimiya. Bumalik siya sa Pilipinas upang magsanay sa ilalim ng Pilipinong coach na si Allen Aldrin Castañeda. Ang desisyong ito ay kinatatakutan at pinagdudahan ng publiko, at marami ang nagtanong kung ang pag-alis sa advanced na pagsasanay sa Hapon ay makakasira sa kanyang mga pangarap para sa darating na Paris Olympics. Kasabay ng mga pagbabagong propesyonal, naharap si Carlos sa napakairita at napampublikong usapin tungkol sa kanyang pamilya kaugnay ng pinansyal at pamamahala, na naging malaking paksa sa media sa Pilipinas. Sa tulong ng kanyang sariling pagkahinog at ang walang katapusang suporta ng kanyang kasintahan na si Chloe San Jose, pinalipas ni Carlos ang ingay at nakatutok lamang ang kanyang paningin sa Paris. Ang walang hanggang ginto sa Paris 2024. Ang Paris 2024 Olympics ang naging pinakadakilang entablado para sa muling pagbangon ni Carlos Yulo. Noong August 3, 2024, nagpakita si Carlos ng isang perpekto at nakamamanghang routine sa men's floor exercise final, kung saan nakakuha siya ng markang 15 upang manalo ng kanyang unang Olympic gold medal. Lumalabas na wala pang 24 na oras ang nakalipas, noong August 4, 2024, muling gumawa ng kababalaghan si Carlos. Nagpakita siya ng 2 paglukso sa vault na may makasaysayang katumpakan, na nakakuha ng average na markang 15.116, upang angkinan ang kanyang pangalawang Olympic gold medal. Sa 2 sunod-sunod na gintong tagumpay na ito, naging isang buhay na alamat si Carlos Yulo. Siya ay naging ang unang lalaking Pilipino na nanalo ng gintong medalya sa Olimpiko. Ang unang gymnast mula sa Timog Silangang Asya na nanalo ng gintong medalya sa Olimpiko. Ang unang atleta sa kasaysayan ng Pilipinas na nanalo ng higit sa isang gintong medalya sa Olimpiko. Pagkarating niya sa Maynila, sinalubong siya ng isang napakalaking pagtanggap ng bayani. Ang pamahalaan ng Pilipinas at ang mga pribadong korporasyon ay nagbigay sa kanya ng 10 milyong piso, isang marangyang 3 silid na kondominium sa McKinley Hill, at mga natatanging habambuhay na benepisyo tulad ng libreng ramen habang buhay. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!